Hey guys, we are the Weekend Chasers, and we chase adventures one weekend at a time. And if you're new to our channel, please don't forget to like and subscribe. It is another weekend, and this time, we went to Minalungaw or the Peñaranda River in Nueva Ecija. Sa video na to ay ipapakita namin kung paano mag-commute papuntang Minalungaw National Park, which resort to stay, and activities and attractions that you can enjoy like the Peñaranda River Cruise, limestone and rock formations, hanging bridge, and other information you need to know before going to Minalungaw, and of course, some safety tips. We will also share with you a summary of our expenses so you can prepare your budget. How to go to Minalungaw National Park? Sa terminal ng 5-star sa Cubao kami sumakay at ang bus na sinakyan namin ay ang papuntang Cabanatuan na dadaan ng SCTEX kasi mas mabilis ito. 4:30 AM ay umalis ang aming bus papunta ng Cabanatuan na nasa probinsya ng Nueva Ecija. 275 pesos ang pamasahe at bumaba kami sa Cabanatuan City Central Transport Terminal. Pagdating ng terminal ay sumakay kami ng Baliwag bus papunta ng Gapan City at inabot ito ng 20 minutes na biyahe at 35 pesos ang pamasahe. At sa Gapan City ay sumakay kami ng tricycle papunta ng Minalungaw National Park for 500 pesos balikan. Kinuntatan na namin ang tricycle kasi walang biyahe na diretso ng Minalungaw kasi 4 years na itong close. Hindi na nga nag-open ang Minalungaw National Park after nito mag-close nung pandemic. Pero pwede nyo pa ding ma-enjoy at ma-experience ang river cruise dahil open ang mga resorts sa tabi nito. Inabot din ng 40 minutes ang biyahe namin sakay ng tricycle papunta ng entrance ng Minalungaw National Park. Medyo may kalayuan nga ang biyahe at kailangan sadyain, kaya kung pupunta kayo ng Minalungaw ay agahan ninyo ang biyahe. Umalis kami ng 4:30 AM sa Cubao at nakarating kami ng Minalungaw ng 10:30 AM. At sakto nga ito para sa river cruise at para ma-experience namin kumain ng tanghalian habang nakasakay sa balsa or bamboo raft. Maayos ang kalsada kaya okay lang na magdala ng sariling sasakyan. Nung malapit na kami sa entrance ay may pumara sa amin at pinagbayad kami ng 50 pesos each para daw sa environmental fee. Madaming resort na malapit sa Minalungaw pero sinadya namin itong Emilia and Rufinos Place in General Piñon, Nueva Ecija. Pagpasok ay makikita ninyo ang mga kubo na pwede ninyong pagstayhan overnight at madami ding cottages na pwede ninyong rentahan. May mahabang hagdan kayong dadaanan papunta ng ilog at habang pababa kayo ay makikita ninyo ang mga cottages na may magandang view ng Peñaranda River. Message nyo na lang sila sa kanilang Facebook page kung gusto ninyong mag-inquire ng rates ng rooms and cottages nila. Walang entrance fee ang resort as long as kukuha kayo ng kubo o ng cottage. Nag-rent kami ng balsa for 800 pesos at good for 4 hours na siya. Meron silang choices ng balsa for small groups at meron ding malalaking balsa for bigger groups. Pagdating namin ay umorder na nga din pala kami ng pagkain para habang ine-enjoy namin ang Peñaranda River ay piniprepare na nila ang pagkain namin. Sobrang ganda ng view mo habang pababa ng hagdan at sobrang Instagrammable ang lugar, kaya don't forget to bring your camera and charge your phones so you can take good pictures of this beautiful place. Sumakay na nga kami ng balsa at nagsimula na ang aming river cruise. Malakas ang agos ng tubig pero hindi ka matatakot kasi matibay ang balsa nila. At meron kayong guide who will ensure your safety. Meron nga palang life vest na pinoprovide yung resort pero since marunong kaming lumangoy ay nag-decide kami na wag nang kumuha at in-enjoy na lang ang balsa at ang sobrang gandang view ng Peñaranda River. Bumiyahe na nga ang aming balsa at papunta kami sa unahan ng ilog
kung saan ay ibababa kami sa bababaw na parte at maglalakad kami papunta ng hanging bridge at para makita ang limestone at rock formation sa unahan. Sobrang saya sa feeling na nakabalik ako dito kasi nung una kong punta ay hindi ko na-experience ang Bamboo Raft River Cruise kasi umuulan nung pumunta kami at bumaha, and for safety reasons ay canceled ang bamboo rafting activities namin. Ito nga pala ang pictures ko 5 years ago nung first time kong pumunta ng Minalungaw National Park. Kung makikita ninyo ay kulay brown ang tubig, kaya I recommend na summertime kayo pumunta para sure na maganda ang panahon. Kaya sobrang saya ko na maganda ang panahon ng punta namin at na-experience namin ang river cruise. Makikita ninyo sa video na to na may mga turista sa unahan na una nang bumaba at naglakad papunta ng hanging bridge. Galing sa pinakamababang parte ng ilog ay nasa 5 minutes din na lakad bago namin narating ang platform kung saan ninyo makikita ang kahabaan ng Peñaranda River. Dito ninyo matatanaw ang mga rock formations at ang hanging bridge. Pero nag-decide kami na wag nang umakyat ang hanging bridge kasi since 4 years nang close ang Minalungaw National Park ay baka hindi na ito na-maintain na maayos. At in-enjoy na lang namin ang view na to na sobrang ganda. At sinerve na nga ang aming pagkain at good decision na sa kanila na kami bumili ng pagkain. Kumain kami ng mainit na kanin at ulam habang nasa balsa at ine-enjoy ang magandang view habang pinakikinggan ang agos ng ilog at huni ng mga ibon. Sulit ang mahabang biyahe kung ganito kaganda ang inyong pupuntahan. Umorder kami ng sinigang na isda, pork steak at chicken adobo. For 1,100 pesos ay may kasama na itong malaking kaldero ng kanin, soft drinks, at tubig. Masarap ang pagkain, maganda ang lugar, at masaya kami magkakaibigan. Sobrang perfect ng araw na to at thankful kami sa pag-aasikaso ng may-ari ng resort at ng guide namin. At nakita nga namin itong si Kuya na tumatawid ng ilog. Sakto, kasi patapos na kami kumain at nagbebenta pala siya ng ice candy. Kaya meron kaming dessert. Pag pumunta kayo dito, huwag niyong kakalimutang bilhan si Kuya na sobrang bait. After 4 hours ay bumiyahe na nga kami pabalik ng Cabanatuan para bisitahin ang mga tourist spots nila like this little vegan na kalintulad ng Calle Crisologo sa Ilocos Sur. After that, we visited the Freedom Park at in-enjoy ang colorful nilang fountain. We will create a separate video to showcase the tourist spots and restaurants in Cabanatuan.
Dito kami nag-dinner sa Vicente Cos na sikat na kainan sa Cabanatuan. This is a famous Filipino restaurant in an ancestral house with a beautiful garden. Watch out for our vlog on that, and we will review the food that we ordered. After a long day of activities, we wanted a good hotel, so we stayed overnight here in Microtel by Windham in Cabanatuan. And here's a short room tour. Pabalik ng Manila ay sumakay kami ng 5-star bus papuntang Cubao sa Cabanatuan Terminal. And thank you sa panonood sa aming vlog. We are travel vloggers from Manila and we create informative videos of tourist spots here in the Philippines. Kindly check the rest of our uploads for videos of other destinations you can go to. Our vlog is already monetized, so expect to see ads and please don't skip them as we earn from those. And if you are new to our channel, please don't forget to like and subscribe and leave a comment or questions that you may have. Thank you for watching our vlog.